Medyo maraming mga kakampings po, no, yung mga nasa pink movement. Sa totoong oposisyon. Ang nagulat dito po sa ibinalita sa atin ni Liberal Party President Edsel Lagman, si Congressman Edsel Lagman ng Albay, na siyang presidente ng Liberal. Ang sinasabi po ni Edsel Lagman, si Leni Robredo daw po, si Atty. Leni, ay tatakbong mayor ng Naga City. Sila daw ay nagkausap, no? So yan, bigyan natin ng reaksyon at dito maraming nagulat. Bagamat tayo'y nagagawin ng Naga City, ano? Ang Bunyog po ay dyan tinatag sa Naga City, Dyan sa Robredo Country na sinasabi, no? Yung Naga City talagang ano yan, Yan po tinatawag na Robredo Country, no? Land of Oragon, di ba? Diyan nagagawi tayo, tumitira tayo diyan, taga diyan si Atty. Enzo Recto. Diyan din po nagmula ang Bunyog pagkakaisa. Diyan sa Naga nung June 2019, maglilimang taon lang ang Bunyog. Kaya mahalaga itong pag-usapan natin sa oposisyon at syempre, alam nyo naman sa mga recent political development ay nagkakalinya-linyahan na nga ng politika. Dito po sa Uniteams, sa Uniteam ay talagang basag na po, wasak-wasak na. Talagang binauna sa hukay. Kahapon ang libing. May naglamay ba? Oo. Kahapon ang libing. Wasak na po, patay na ang Uniteam ng Marcos Duterte. Siyempre kasama sa package na yan, Arroyo, Villar, Estrada, Enrile, Gatchalian, iba-ibang strand ng mga politiko, ng mga trapo, kanya-kanyang manuka na po yan, kanya-kanyang takbuhan, o kanya-kanya na po yan ng diskartihan, dahil wala na nga yung unity nila. Sa isang banda, maraming nagulat, maraming nabigla, dito po sa sinasabi ni Congressman Edsel Lagman ng Albay, kung saan sinasabi niya, nakausap niya si Atty. Leni Robredo at di umano ayon kay Congressman Edsel ay tatakbong mayor ng Naga City si Atty. Leni. Anong nangyari, di ba? Anyari. Alam nyo, pinost na natin yan. Minomonitor natin yung reaksyon ng mga kakampings. Siyempre, namimiss nila si Atty. Leni na busy sa kanyang mga angat buhay projects. Maraming nagulat, maraming sumuporta, maraming nagtatanong. Bakit mayor ang tatakbuhan ni dating Vice President Leni Robredo? Bakit hindi daw sa national tumakbo? Sinasabi nga dyan, senador. Bakit hindi pa senador ang takboy ni Atty. Leni, samantalang solid 15 million siya to 16 million siya nung nakaraang presidential election at sinasabi ng mga kakampiks, solid na solid pa kami dito. May mga ganung post. We are still united. We are one. Yung 15 million po na kakampings vote. Di ba? Ang Bunyog kakampings yan di ba? Tayo nagkakampings nung panahon ng eleksyon, di ba? Si Leni ang ating sinuportahan, ang Bunyog. Ngayon, yan ang mga tanong. Bakit daw hindi man lang sa national position tumakbo si dating Vice President Leni Robredo? Bakit mayor ng Naga? Anong meron doon, di ba? Pangalawa, pwede naman daw kahit congressman sana, kung hindi man senador. At least may national national position. Kasi ang congressman, mga kabunyog, mga kababayan, kahit iyan ay lokal, national in nature po ang trabaho ng congressman. Ang kanyang mga batas na ginagawa ay nakakaapekto sa pambansa, sa buong bansa. At ang congressman, bagamat ine-elect sa local, sa kanyang distrito, national in nature yung kanyang influence, no? So, pwede na daw sana congressman o kaya talaga senador. So, tingin ko marami talaga mga kakampings ang nagsasabi na dapat senador.
Dahil solid yung 15 million ni BP Lenny, di ba? Yan, pag-uusapan natin yan ngayon. Magandang pag-usapan ito, no? Paano ang oposisyon, anong magiging diskarte, no? Anong diskarte, no? No. So, yan, live chat tayo. Welcome to live chat. Okay, Brad Idol, more than 16 yan, sir. Oh, na mekos, na hocus pocus lang, sabi ni Brad Idol. More than 16 million yung boto ni Madam Lenny, ni Attorney Lenny, no? So ngayon, yun nga, mga kabunyog, mga kababayan. So hinahanap ko yung mga chat, chat filter tayo, all message tayo, ayan. Yan, tas live message sana tayo, no? Ayan. Gusto ko makita yung mga message nyo lahat, no? Ayan. So, yan. Habang iniintay pa natin ang ibang mga kababayan natin kabunyog. Yan nga, Brad Idol ang sinasabi dito. Bakit nga naman daw senador bakit pagka-mayor? Anong mayor sa, anong mayor? Anong meron sa Naga? Ba't nagkaganon? Nagagawi tayo dyan. Hindi naman tayo talaga makapag-comment ng, sabihin natin tayo eksperto sa local politics ng Naga. Pero nung tayo po nag-stay dyan, tayo naman may mga nakakausap po, di ba? Dapat nandito si Kabunyog Bong Franco. Marami tayong Kabunyog dyan sa Naga Di ba, Kabong Franco? Sana nandito at makausap kita. Sila yung nagbibigay sa atin ng kanilang mga insights tungkol sa local politics ng Naga. At ito nga po ang sitwasyon dyan. Ang Naga po ay nasa Camarines Sur, no? Sino ba ang political dynasty ng Camarines Sur? Hindi po mga Robredo. Ang mga Robredo po, hindi po yan nag-political dynasty. Bagamat napakahabang panahon po na hinawakan po ng yumaong si dating mayor ng Naga na dating DILG Secretary Jesse Robredo ang Naga City. No, I think 1989 sa kwento ni Attorney Enzo pag nagkukwento siya. Parang gano'n, 1989, no? After EDSA Revolution, So, hindi na mapalitan ang Robredo dyan. Hindi natatalo, no? Hanggang sa natatapos yung term. Pero, ang mga Robredo po ay never naging political dynasty. Ibig sabihin, sila kasi one at a time. Kung mayor si Jesse Robredo noon, ang kanyang pamilya, yung anak niya, yung kanyang asawang si Attorney Lenny ay hindi pumapasok sa politika. So, kung Jesse Robredo lang. So, ganon yung kanilang patakaran. I think narinig natin, sinabi ni dating BP Lenny, isa lang ang politiko sa isang pamilya. Parang ganon, di ba? So, which is, isinabuhay ng mga Robredo yan. Hanggang sa na-aksidente na nga si dating Secretary Robredo, nung siya'y DILG Secretary, di ba, dyan sa Masbate. And then, tumakbo si BP Lenny, hindi pa siya BP noon, si Lenny Robredo, congressman. O yan ang mga history ng Robredo dyan. Tumakbo siyang congressman ng 3rd District ng Camarines Sur. Ang Naga City kasi ay bahagi ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Ang Camarines Sur po ay may 5 distrito. District 1, 2, tapos District 3, yung district nga ng mga Robredo, yung Naga, yan ang District 3, no? Plus yung ibang bayan dyan. District 4, yung Partido District. Yan yung distrito ng mga Puente Bella. Yan ang political dynasty dyan Mga Puente Bella, no? Mula dun sa Arnulfo Puente Bella hanggang sa mga anak ngayon, ano? At yung District 5 ng Camarines Sur, yung tinatawag na Rinconada District. Dati, mga malakas dyan, mga Alpilor, pero ngayon wala na. So, sa Camarines Sur, ang political kingpin dyan, ang political dynasty dyan, na hari-harian, itong mga Villapuerte, na talagang taga sa panahon. Diba? Yung mga Villapuerte. Panahon pa po ni Marcos Sr. yan. Yung si Luis Villapuerte, naging, I think, trade minister yato, finance minister yan, ni Marcos, yang si Luis Villapuerte, no? Ganyan ang kwento ng Camarines Sur, no?
So, ever since Villafuerte, pati yung local, bagamat may mga naging governor din dyan na hindi Villafuerte. Minana yan nung El Rey Villafuerte, si Luis Villafuerte, si El Rey, no? Na ngayon ay congressman ng, I think, 2nd District. Tapos, eventually, ito mga Villafuerte, kumbaga, nagprangkisa na po ng kapangyarihan. Nag-franchise na, no? Parang ginawang Jollibee tsaka McDo ang politika. So, hindi na lang sila congressman. Yung isang anak ni El Rey Villafuerte, I think yung Luigi, governor. Tapos yung isa namang anak, ano ang pangalan ng isang anak nun? Congressman. So, I think yung isa, parang boyfriend ba ni Ivana Alawi? Parang si Ivana, si Yasi, sorry, hindi pala si Ivana. Parang Yasi Pressman, yung Luigi, no? Na governor po, governor ng Camarines Sur, kabata-bata niyan, parang 23. Talagang naging governor po. Yung isa naman, sino bang taga-Kamsur dito? Tulungan niyo ako. Congressman. So, dalawang congressman, isang governor. Plus, meron silang party list na hawak din po ng mga Villafuerte, yung Bicol Saro. Pati party list pinasok Ganyan talaga pagka political dynasty, swapang sa kapangyarihan. So in short, kinukwento ko sa inyo yung sitwasyon ng politika sa Camarines Sur na hindi naman naiiba sa ibang mga probinsya na may naghaharing political dynasty mula dun sa lolo hanggang anak. At ngayon nga, yung mga sila Luigi Villafuerte at yung isang Villafuerte, yan ay mga apo na. At syempre, malamang yung mga anak niyan magiging politiko. Ngayon, dyan sa 3rd District, matunog na po yung posisyonan. Ito, medyo local itong ating no? Pero ikukwento ko kung bakit nga ba nag-decide si Lenny mag-mayor ng Naga, no? Although I am not claiming na ako'y eksperto dito. Yung akin lamang nalalaman, Ngayon, yung 3rd District na yan, hawak po yan talaga ng mga Robredo at ng mga tao nila. Ngayon, ang congressman dyan, si Congressman Gabi Bordado ng Liberal Party. I think si Gabi Bordado ang Liberal Party chairman ng Kaamsur kung di ako nagkakamali So, si Congressman Gabi Bordado ng LP. I think si Lenny Robredo Liberal Party din naman ang kanyang partido no? Ngayon, gagraduate na po itong si Gabi Bordado sa 3rd District Congressman. I think tatakbo yan sa isang bayan dyan sa kanyang bayan sa 3rd District, no? Ngayon, may lumalaban po dyan yung I think tama ba? Noel Magtoto. Sana may taga Camarines Sur dito. Na ngayon ay napakadami na pong nagkalat na po mga pagmumuka, ang mga poster, ang mga tarpaulin dyan sa Tercero Distrito ng Kamsur, yung Nonong Magtoto ba o Noel Magtoto? Yang Magtoto na yan na pinsan buo ni El Rey Villafuerte. So related pa din. I think yung kanyang ina at ama something is magkapatid. So pinsan buo itong si Nonoy Magtoto. Tama ba? Sino bang taga Kamsur dito? Ako itulungan nyo mga Uragon. So ngayon talagang yan ang posisyonan. Marami nang binibigay na kung ano-anong ayuda yung Magtoto Talagang nakalagay na po doon sa mga poster, pati yung mga mayor sa 3rd District na sumusuporta sa kanya. Talagang linyada na. Ngayon pa lamang 1 year or more than 1 year before election, nakalinya na po. Ganyan naman ang gawain ng mga trapo, di ba? Parang Bongo yan, parang Tolentino yan, or Camille Villar yan. Kasado na ang mga pagmumukha niyan sa mga poste. Mahaba pa ang eleksyon, malayo pa eleksyon. Kaya, yan yan yung mga bulok na sistemang trapo sa Pilipinas. So, Nonoy Magtoto, 3rd District, kumbaga dahil tao ng Villafuerte yan, itong 3rd District na hawak ng mga Robredo, at least ng kanilang political influence, napakalaki ng posibilidad na maagaw. Kasi yung talagang congressman dyan ay tawag dito, graduate na si Gabi Bordado. So, sino ilalaban ng liberal dyan? Sabi nga nila,
Ayon sa mga naririnig natin, nakakausap din natin ng mga kabunyog, napakadami pong kabunyog dyan sa Naga. O, sana nandito si Gilbert Benitez, no? Sila Ma'am Alice. So, napakadaming kabunyog dyan. Pag nakakakwentuhan natin, sino nang lalaban dito kay Magtoto? Kung gagraduate na si Gabi Bordado. Itong sila Gabi Bordado po ay mga protege po ito ni Jesse Robredo, ha? Ibig sabihin, nung mayor si Jesse Robredo, mga tauhan to ni Jesse Robredo sa munisipyo. O hanggang sa naging congressman na nga. No, so kumbaga mga protege ni Jesse Robredo ito. Sinong lalaban? Ayun ang malaking tanong. Ang alam ko pa nga nung una, parang congressman ang lalabanan ni Leni Robredo. Nung una yun ang aking impormasyon na nasasagap. Bagamat hindi yung kumpirmado. Pero sa galaw ng politika na yung 3rd district ay papasukin na po ng mga Villafuerte sa pamamagitan ng kanyang pinsan na si Nonoy Magtoto, nakaka-alarma yon dahil alam nyo, kung si Villafuerte, congressman sila sa 2nd, sa 5th district po, nakuha na rin ng mga Villafuerte yung yung dating governor na bata, yung tumakbong sa 5th district, nakuha na rin nila. Tapos sila pa ang governor. So susunod, kung makukuha nila itong 3rd district, so 3 congressman, 1 governor. So dalawang distrito na lang ang wala sa kanila. Well, in fact, yung District 1, parang nakuha na rin nila yung aliado nilang isa doon, yung tunog hapon ng apelido sa District 1. Yun yung tumalo kay Nonong Andaya, di ba? Na yung sinabi nag-suicide. Si Andaya po, na nung nakarang eleksyon ay sumuporta kay Leni Robredo. Pero natalo siya sa kanyang distrito. Matagal na po yung mga Andaya na yan sa 1st district ng Kamsur, natalo yan. Hirobata ba yun? Tama ba? Yun, tao din po yun ni Villafuerte or aliado niya. So, ang last, itong Rinconada District, itong 5th District, nakuha na rin po ng mga Villafuerte. O, si Luigi, ano pa pangalan ng isang, dating governor din, na anak ni El Rey. So, anyway, magkakapatid yan. So, nakuha na yung 5th District, 1st District, 2nd District. Itong 3rd District na lang po, 3rd District, kukunin nila sa pamamagitan ni Magtoto na pinsang buo ng mga Villafuerte. So, emergency, parang survival ito ng Robredo Country. Kaya ako, medyo nagulat, ba't nga ba mayor? Akala ko yung congressman ang tatakbo ni Leni dahil mukhang si Leni Robredo lang makakatalo dito. Ngayon, yung 4th District, yan po yung hawak ng mga Puente Bella. Yung Partido District. Nandyan yung San Jose, taga dyan si Atty. Enzo, tumakbong mayor dyan Si Atty. Enzo Recto, dyan sa bayan niya sa San Jose, sa Partido. Goa, sa San Jose, yung I think, Tigaon, yung Karamoan, Gatcho Terena, o yan ang mga dyan mga bayan sa 4th District, yung Partido District. So anyway, pinag-uusapan natin dito yung 3rd District na Robredo District yan. Sabi natin, ngayon, kung gagraduate na si Gabi Bordado, hindi natin alam kung sinong lalaban. Pwede kasing, sa sinasabi ni Congressman Ed Selagman, pwedeng mayor or ko-congressman pa rin si Leni. Pwede yan. Pwedeng, sa tingin ko, maire-reconsider ni Leni Robredo yan. Ngayon, bakit mayor ng Naga? Meron naman siyang mayor dyan. Yan nga ang dyan, i-discuss natin, Medyo local ang ating topic, pero may kinalaman kay Leni at ano epekto nito sa national. Ako, pinapaliwanag ko lang, to the best of my knowledge, yung local situation ng politika sa Naga. Bakit siya nag-desisyon? Samantalang, kahit sabihin natin si Leni ay talagang nag-concentrate sa angat buhay, after nung 2022 election, si Leni pa rin ay hindi maitatanggi na isa sa pinaka-ma-impluensyang politiko sa Pilipinas. Siya pa rin ang main man, bagamat siya woman, siya pa rin ang main person, siya pa rin ang focal person ng oposisyon. Sa totoo po lamang, yung totoong oposisyon, hindi yung siraulong oposisyon na sila Duterte. Hindi naman totoong oposisyon sila Duterte, Yung totoong oposisyon, itong kakampings, itong sinasabing Yellow Force, yan.
Yung sinasabing dilaw, pink, o yung sinasabi nga nilang pink lawan, o. Yan yung totoong oposisyon. Kasama na dyan ang Bunyog, siyempre ang Makabayan Black, yung kila Attorney Luke Espiritu, kila Attorney Nery Colmenares, yung Makabayan, o kila Calyodi, Bunyog, siyempre Akbayan, Magdalo, nila Sentry, yung Liberal Party, o yan ang totoong oposisyon. As to the national opposition. Ngayon, si Leni Robredo pa rin po ang symbol ng opposition. Bagamat si Senator Risa talagang kinukonsider na natin dahil napakagaling ni Senator Risa sa pagdadala ng mga issue ng bayan at sulit na sulit talaga yung boto ng tao sa kanya. So, ganon. Pero Leni Robredo, isa lang alamat yan sa history ng Pilipinas dahil talagang nagawa niya yung pink movement na ang tao nag-volunteer. Di ba? Kaya nga after election, maraming nalungkot, umiyak dahil totoong-totoo yung pagsuporta ng tao kay Leni Robredo. Yung mga kakampings talagang dumudukot sa kanilang sariling bulsa, di ba? Para lang ikampanya natin. Hindi, kasi usually ang eleksyon, ang politiko nagbibigay ng pera o suporta sa mga magkakampanya sa kanya. Ganun ang trapo eh. Babayaran niya yung mga tao para ikampanya siya di ba? Pero sa pink movement ni Leni, yung tao talaga ang nangangampanya kay Leni Robredo, yung tao yung humuhugot ng kanyang pera, di ba? Ginagastosan ng tao galing sa bulsa niya. Voluntary yun. Dahil naniniwala sa prinsipyo ng gobyernong tapat, aangat buhay lahat. Diba? Yun ang ni BP Leni Robredo nun eh. Kanyang banner, di ba? O ngayon, yan yung nagawa ng pink movement. Yung volunteerism ng tao. Bagamat, yun nga, 16 million yung boto, solid pa rin yan. Kaya nga, sinasabi nila, bakit hindi nagsenador? Pero anyway, mamaya na yung bakit hindi nagsenador. So, doon tayo sa... So, in short, itong mga Villapuerte, papasok na ng 3rd District. Ang hindi natin alam dito, meron naman may tao naman talaga ang mga Robredo dyan sa Naga. Yung kasalukuyang mayor po ng... yung kasalukuyang mayor po ng Naga City, si Mayor Nelson Legacion. O, si Mayor. Yan po yung Robredo boy. Ibig sabihin, mga tao naman din ni Jesse Robredo yan. Mga protege ni Jesse Robredo. Itong si Mayor Nelson Legacion, I think, nagkonsyel ng bayan yan. Naging vice mayor. At naging ngayon nga mayor. Alam nyo sa Naga, may tinatawag silang ubos kung ubos. Nung panahon po ni Jesse Robredo, mula mayor hanggang vice mayor niya, hanggang konsyel ng bayan, I think 8 yan or 7. Wala pong natatalo dyan, walang nalalaglag. Yung buong line-up po ng Robredo dyan, lahat po yun panalo. Lahat po yun panalo. Ang tawag po nila dyan sa Naga ay ubos kung ubos. Talagang siguro naging yan political tradition dyan sa Naga. Until this day, parang hindi pa nabe-break yung ubos kung ubos na yan. I think may isang exception yata, hindi ko alam kung sino yon. Pero ever since Jesse Robredo's days pa, yung buong line-up ng Robredo, lahat panalo. Wala talaga nakakapasok na sa kabila or kung sino mang basta yung buong ticket ng mga Robredo, panalo. Ubus kung ubus yan. I think si Mayor John Bongat, naging kaibigan ng Bunyog yan, na-meet natin, kilala natin. Naging mayor yan, 3 term, tapos. Tapos after John Bongat, si Mayor Legacion na, si Son Legacion. I think last term ni Mayor Legacion ngayon last term niya. At yan ay mga tao ng Robredo. Ang hindi ko po masasagot sa inyo, what went wrong? Ayaw naman natin mang-intriga, di ba? Tayo nagsasabi lang ng mga factual alam natin, yung totoo. Pero, saan binase ni Leni Robredo yung desisyon niya mag-mayor? Kung may tao naman sila sa Naga, si Mayor Nelson Legacion, na talagang tao ni Robredo yan, tao nila yan
parte yan ng ubos kong ubos. Actually, ang tradisyon nila dyan sa Naga City, may tinatawag silang Naga City People's Council. Yung Robredo People's Council, na kung saan yung mga community, yung mga sectors, yung mga single mother, tricycle driver, iba-ibang sectors po yan, may kanya-kanyang pamunuan or council. Nagko-convention. Sila po yung namimili ng kakandidato sa na konsyel ng bayan, kung sino yung mayor, yung vice. Nanggagaling po dun sa Naga City People's Council. Yan nga yung Robredo People's Council. So, yan nga, inadapt din ni BP Leni yan sa kanyang presidential campaign Kaya nagkaroon ng RPC, di ba? Robredo People's Council. So, yan po ang blueprint niya, nasa Naga. So, yan. Effective naman po yan kasi hindi talaga natatalo yung line-up ng mga Robredo dyan. At diyang Naga People's Council na yan, yan po yung produkto po dyan, sila Mayor Jan Bongat, yung mayor ngayon si Nelson Legacion, di ba? Produkto yan ng Naga City People's Council na formula po yan ni Jesse Robredo kung saan yung mga kandidato, tinatanong yung mga tao, sino bang gusto nyo? Parang People's Party, no? Parang ganun, ano? Partido ng masa, parang talagang masa, di ba? Ngayon, ang hindi natin maisip, lubos maisip, bakit magde-decide si Leni Robredong tumakbong mayor kung tauhan naman niya si Nelson Legacion, kung yan naman ay Robredo. Maliban na lang kung sa tingin ni Leni Robredo ay hindi na sa kanya yung mayor ngayon, si Mayor Legacion, di ba? Di ba, Mayor Nelson? Yan ang maganda sagot dyan. Kaya ako nagtatanong sa mga kabunyog dyan, hindi rin nila makuha ang tamang kasagutan. Ano ba ang nangyari? Ang sinasabi, may mga nagsasabi, hindi naman kumpirmado, baka lumipat na ng partido, mayroon din mga akusasyon, mga, alam nyo, politika, ano na yan Sasabi, naging kumukuha ng mga issue ng korupsyon, di ba? Mga ganun, or hindi satisfied ang tao. Pero hindi natin alam yung katotohanan sa likod niyan. Ang alam lang natin, ang politika ay maligalig. Anong compelling reason? Ang tanong kasi ng kakampings dito ganito. Ano ang compelling reason ni Attorney Leni para mag-mayor ng Naga? Ako kung congressman, parang mas naiintindihan ko kasi malakas yung magtoto Kumbaga nakabuelo, may pera, di ba? Sigurado maraming pondo mga Villa Puerte dyan dyan naman sa, alam nyo, dyan sa Camarines Sur, public knowledge na po ang vote buying dyan. Ako, nakita ko yan. Public knowledge ang vote buying dyan. Grabe po ang vote buying dyan. At kung dati, itong mga Villa Puerte, second district lang sila. Hanggang Rinconada District, nakuha na po nila. Hanggang yung first district na Andaya, nakuha na nila. Kaya nga nagpakamatay yata si dating Congressman Andaya. Siguro, na-depression, biro mo. So, talagang Villa Puerte country yung buong Kamsur, except Naga and 3rd District. So, bakit nga ba? Hindi din natin alam kung may palalabanin ang mga Villa Puerte sa Naga City. Kasi nag-try na rin po si El Rey Villa Puerte na tumakbo dyan sa Naga City natalo nga lang. Hindi niya kinaya. Nag-try na po si El Rey Villa Puerte na tumakbong mayor dyan sa Naga City. Hindi sila nananalo. Marami na silang pinatakbo dyan sa Naga, pero hindi nila natatalo itong mga Robredo. Only Naga ang nakakasurvive. Yung pong 5th district na Rinconada na hawak dati ng mga Alpilor. Pag sinabi Rinconada, diyan ay mga Baaw, Iriga, di ba? Taga dyan si Laila de Lima sa Iriga. Mga Alpilor po yan. Pero natalo na po sila Madel Alpilor, di ba? Makita nyo si Madel Alpilor, binabanatan dati ni El Rey Villapuerte dun sa Congress, di ba? Local politics po yun ngayon po, natalo ni Alpilor. Ang congressman doon, yung Luigi na yung isang anak na ni El Rey Villapuerte.
O, di ba? Para lang silang ano, no? Nagpa-franchise ng negosyo ng Jollibee o McDo. Nagtatayo ng branch, no? Tatayuan ng bahay, taga doon na sila. Pwede na silang tumakbo doon. Ganyan talaga ang trapo. Ganyan talaga ang political dynasty. Palala ng palala, pabulok ng pabulok. At Kamsur is no exemption. Diba? Kaya 3rd district ng Kamsur, yung 3rd district na distrito ng mga Robredo, nagdedelikado yan. Even ang Naga. Sigurado tayo, may compelling, very, very, very compelling reason, matinding rason, si Leni Robredo na siya ay tumakbong mayor ng Naga City. Dahil kung tauhan nila, kung nasa kanilang partido or hawak pa nila si Nelson Legacion, hindi naman anong reason? Ba't bababa pa si Leni ng pagka-mayor, di ba? Kung kanya naman yung si Mayor Legacion. Ngayon, marami nang ihinayang, kahit naman din tayo. Kasi, sa totoo lang, ngayon po, basag na yung Marcos Duterte eh. Hindi na yan solid vote. Noon dati kasi, Bongo, nakukuha pa yung Marcos vote eh. Bato. Yan mga re-electionist yan. Bongo, Bato, Tolentino, re-electionist. Nakukuha nila yung solid vote ng Marcos Duterte. Madami din yan. Sa totoo lang, madami din yan. Ngayon, basag po yan. In fact, sinasabi ni Larry Gadondon, eto, first time kong a-agree kay Larry Gadondon. For the first time, mag-a-agree tayo kay Larry Gadon. Sinasabi ni Larry Gadon, ito, maka-Marcos to, At nung nakarang eleksyon, anti-pink ito, anti-dilaw talaga to, Leni, kilala niya si Gadon. Pero ngayon, sinasabi ni Gadon, mas iboboto ng mga Marcos loyalists si Leni Robredo kaysa dito sa mga tao ni Duterte, di ba? Ganun yung galit ng mga Marcos loyalists sa mga Duterte to the point na mas i-accept ng mga Marcos loyalists itong si Leni. Itong pink. Yan ay ayon kay Gadon. At sa tingin ko, merong bahid ng katotohanan yan. Kung nung una ay solid sila, unit team, nakita rin talaga ng mga Marcos loyalists ay So, ganun po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.